Ay, magandang hapon no mga boss, mga kaping, mga kabunyog. Salamat to sa dumadagdag na subscriber. Maski pa isa-isa, okay na yan. Maaga ho tayo ngayon, oo. Sana makagawa pa ako ng vlog mamaya pag hindi ako inantok ng todo. Minsan nagyuyukay ako handa na. No? Magbigay ko tayo reaction dito kay Bato. Kung minsan gusto ko naman niwala talagang mahina utak nito eh. Oo. Magbibigay lang tayo reaction. Tungkol to sa kanyang ginagawang hearing, no? Special request ni Bato at Robin hinggil sa seguridad ni Sara. May special request pa sila na tungkol sa seguridad ni Sara. Pakinggan mo natin to ng mga friend. Sana magbigay din kayo reaction nyo tungkol dito kay Bato. At siguro naman wag nyo na hong iboboto to. Sayang talaga sweldo nito. Ano po ba ang katotohanan? Meron po ba talagang political pressure? Ito pa isa si Kimo. Political pressure pagkasabi nito. Para tanggalin ang security ng ating Vice President. Nasa inyo po yan, sir, kung gusto niyo pong sagutin o hindi. You may respond, Chief PNP. Thank you, our Senator. No, that's yun po yung sinabi niyo. Wala pong political pressure. It's ang ginagawa po natin is really to rationalize po yung deployment ng PNP natin, and we have to make. Alam niyo nung panahon ni BP Lenny, ha? Wala akong ganitong senaryo. Iilan lang ang security guard ng BP Lenny, ha? Pinagdududahan pang ng daya. At nire-red tag pa nila. Wala akong ganitong klaseng reklamo tungkol sa security. Putik itong mga to. Make sure, no po, sabi po nila, alam mo sir, ang nangyari po, not only the Vice President or Vice President na nagalit po sa atin at kalim po na it's a political, no, not even, marami po kami tinanggalan, even yung mga classmate ko na naririnig nyo, sabi nga ni Attorney Enzo Recto, itong tatlong bugok to oo, sa totoo lang, grabe si Mima Alicia, pinagmumura itong tatlong gago natin. Kanina sa vlog niya, tawa ako ng tawa. Ay, Mima. Ng mga general, sabi ko, it's a time na talagang we have to rationalize. And in fact, I've already made yung sa policies natin na kung may mga threat, yung mga, then when they retire, kasi may mga threat, is only about 6 months. And afterwards, they can ask kung meron po talagang threat. And we have to make sure, no, ang deployment po, we have to refrain po yung kasi yung term po natin, VIP, ang security. No, there's no term as VIP. Remember, this is a police unit, sa professional police po. They are all graduates, and di po kami kagaya dati na graduate po so ang mga police po natin. And we want to make sure that they are being deployed properly. Tinanggal po natin yan because... Naintindihan mo, Kimo, yung mga police ngayon, all graduates yan. Ikaw ba, Kimo, nakagraduate ka at nandiyan ka sa Senado? Because ang gusto po natin, we have to professionalize po yung PS. Itong si Kimo, kumuha yata ito ng criminal criminology raw yata pinag-aralan nito hindi siya natapos. SPG, and make sure na dalawa po yung criteria: high threat, high security threat, and medium security threat, and no threat at all. We want to make sure that there is already a perceived threat, and hindi po there's a difference between a perceived threat and an actual threat. Dati kasi, VIP ang tawag natin, that's a perceived threat. Kaya nga sinasabi po natin, and we have to rationalize, and we have to change our policies regarding po dun sa deployment ng tao. Kasi ang sasabi ko nga, we need more people on the ground. Marami po kami talagang kulang, and to be honest, sir talaga. General Marbil, General Beto, huwag kang masyadong nag-i-English at hindi ka maintindihan ni Kimo. Tagalogin mo, ha? Ang gusto po natin, talagang ibaba yung mga tao natin, or very strict police procedures natin. Marami po tayong kinasuhan na moonlighting na police natin. It all started in Alabang when we see two staff personnel na nandun po being used as security. And dahil po nga doon, bakit nangyayari doon? And we have to rationalize our people. We have to account them. We want to make sure. And with regard po doon sa iba, hindi lang lahat po, tinanggalan po natin because we don't see any threat dun sa mga bantao. At ang sinasabi ko nga, kung meron pong reason, ibibigay po natin. Second, but in the case of the Vice President, do you think... Hinaharang ni Bato yung paliwanag. Cut! Parang pelikula Cut! Tira, Bato! May threat sa kanya, wala?
Sir, wala po siyang threat. Wala po kami nakita. He's being loved by our people. Ang sinasabi, O nakita mo, mahal daw ng mga people yung 32 million ba naman ang boto niyan, may threat. Ikaw naman, bato! Nagpunta pa nga sa concert, di ba, sa Germany? Ayoko maniwalang bobo to, pero gusto ko na maniwala, sa totoo lang. Itong tatlo na to. sabi ko lang, second, ang security po ng ating Vice President is Are you under sure the... with his stand, a strong stand against the CPP-NPA, wala siyang threat sa buhay niya? Sir, ang may hawak po ng security po ng ating Vice President is the Presidential Security Command. It was issued on July 9. The security of the President and the Vice President lies on the Presidential Security Command. And we will not stop po if the General Morales from the PSC asks our help to... Mas nakakatakot pa nga si Atty. Leni Robredo nun eh. Sa totoo lang ba to? Kasi naka-red tag siya na NPA siya eh. Anytime baka sabihin, binaril siya eh. Dahil red tag siya eh, di ba? Pero walang reklamong ganito si BP Leni sa security niya, di ba? Putik tong mga to, talagang nakakapangilabot tong mga tong hype ng mga to. To ask for more person, then we will give po. And the one who's making the threat assessment is not anymore. It's the Presidential Security Command po. Well, alam mo, ilan bang iniwan mo doon na security kay BP? May 31 po. 31. Opo. Is the 31 remaining security of her own choice or ikaw ang pumili? No sir, hindi naman po kami because mayroon pong... Eto mga boss, unawain ninyo ha mga ka-warriors. Itong sinasabi nito si Bato, no? Tatakbong re-election to. Anyway, walang boboto sa mga ka-member, sa mga ka-warriors dito. Ewan ko na naman kung paano mananalo to, no? Pero bumabagsak daw yung rating ayon sa rating nila. Sa ngayon baka mamaya biglang tataas na naman yan. Alam niyo naman yung rating. Commander po sa kanya, and it's being headed by a full colonel nung sing 31 na naiiwan po. And it's up to him, up to her po, yung babae po natin, to really choose yung mga tao natin. Hindi ko po alam yung details. What will happen is, sabi ko, you have to rationalize, we just need the numbers so we can deploy them dun sa mga tao sa ground. Okay. In behalf of the Vice President and in behalf of the Filipino people, Puta, hayop. Magdadrama ka na naman. In behalf of the Vice President and in behalf of all the Filipino people na mga nilalahat. who want that our Vice President is properly secured and protected, can I ask you, for the record, that yung iniwan mo na 31, pwede ba nabigyan mo ng laya yung ating Vice President kung sino sa kanya mga former security ang pwedeng iiwan mo? Kasi ang reklamo nga niya, may iniwan ka nga pero hindi niya kilala, hindi siya komportable. Baka pwede yung mga security niya na from Davao na matagal na sa kanila, nakilala niya, komportable siya, baka pwedeng yun na ang ibigay natin. Kasi ang nangyari kasi, yung mga pulis na yun, kilala ko yun, mga tao ko yung mga pulis na yun, andito ngayon, inassign mo dito sa Krami or sa Region 4 ba yun? If you are for localization, para effective ang ating kapulisan sa kanilang trabaho, baka pwedeng yung... Yun ang gusto mangyari ng mga Duterte. Yung mga pulis nila, private army na nila, na maski na iutos nila susunod. Kaya yun ang gusto nila, sila ang pipili. Yung mga talagang, maski napatalo nila siguro sa putang. Tuloy. Taga Davao na lang ilagay mo doon. I'm just appealing to you. I am not questioning your wisdom. Ako, just treat me as an ordinary Pilipino na gustong-gusto talagang masecure yung ating pangalawang Pangulo. Baka pwede naman na papiliin mo siya kung sino yung gusto niyang maiwan doon. Ilan ang tinanggal mo? Talagang hindi gumagana, mga boss. Ang utak nito. Kung ganyan ang gusto mangyari ba to? Lahat ng politiko.
Dapat si BP Lenny no, sana sinabi ni BP Lenny, nireretag ako, dapat ang gwardiya ko, yung kilalang kilala ko. Dahil, di ba? Putik yan, ang klaseng utak to, no? Tuloy mo ba to? Marvin? 75. Yung 75 na tinanggal mo, baka pwedeng, tapos may iniwan ka na 31. Sir, Chairman, can I make it clear first? No? Ang naiwan po sa kanya is 358 AFP personnel. And Putang na yun. Ang naiwan pa, 358 AFP personnel, Armed Forces of the Philippines. Personnel, Pero, ititigas pa rin ni Bato. Ano kaya? Hindi kaya may tinitira rin Bato? Tuloy mo Bato? ang sabi ko nga, ang 106 wala na ko doon sa sir, it was wala tayo doon sa AFP. We are just talking about PNP. Wala siyang pakialam sa AFP. Ang pinag-uusapan lang natin PNP. Yung tinanggal niya 75 o na 31. Pakinggan mo to reason ni Bato. Yung PNP lang pag-usapan dahil ang PNP yung close sa kanya dahil dati siyang mayor at yung mga local police ng Davao, yun yung dinala niya doon na security. Yun lang pag-usapan natin, yung local, yung police lang. Kung yung 31 na yun na iniwan mo, pwede ba na pagbigyan natin ang pangalawang pangulo na pumili siya kung sino gusto niya maritin doon na 31? Wala problema. Kahit na hindi mo na ibalik yung 75 na... Alam nyo, kung yung gusto nito si Bato ang mangyayari, lahat na. Bakit si Sara lang ang pwedeng mamili na security niya? Pagaya rito, si Isabela, edi kukuha rin security na puro taga Isabela lang din. Walang pwedeng makapasok na ibang security. Sa mayor, sa gobernador, lahat. Puro taga Isabela, walang pwedeng pumasok na ibang lugar. At yun lang kilalang kilala. Malaking tipid yan sa mga taga Isabela. Ganun din sa mga ibang lugar. Lahat kayo, puro taga-riyan lang. Wala nang ibang maghahalo na makakapasok ng mga security, ng mga politiko sa Isabela kung hindi taga-Isabela. Yan ang gusto mangyari ni Bato dito sa hearing niya. Tuloy mo Bato, meron pa akong talagang bumigay ako rito Kaya napaaga pa ako, isa pa ito Tuloy mo Bato. Na tinanggal mo, okay na yun. Gamitin natin yun sa police visibility. Ako mismo, as former chief PNP, I am with you when you say na you need people on the ground. Alam ko pareho tayo. Ang tagal na natin gusto yung mga tao na yan na matanggal sa mga VIP security dahil para magamit natin. Pareho tayo ng paningin. Pero, yun lang, ako, bilang isang Pilipino na gusto ng mas pangalawang Pangulo, pwede ba na yung 31 na yun, bigyan mo siya ng laya na pumili na yung tinanggal mo na dinala mo dito sa Region 4 na mga taga Davao, baka pwede yun ilagay mo para naman may peace of mind siya na sigurado siya na yung security niya ay talagang kanya. Yun na, pag-iusap ko lang sa iyo. I'm not directing you as the chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. This is my personal appeal to you, being a Filipino. Chairman pa pala siya, no? ICC, you better watch out, you better not cry. ICC is coming to town, Tuloy mo pa to. Meron, dito, malapit na. Kasi ayaw ko talaga na may mangyari sa ating pangalawang Pangulo. Pag yan ay naambos ng NPA at nagsipagtakbuhan yung mga security niya. Puta, yun ang mabigat na sinasabi ko, kaya napaaga ako. Parang sinasabi ni Bato na ito mga kapulisan na idinideploy ninyo rito kay Sara, tatakbo. Pag nandiyan na raw yung MPA. Puta Bato, saan mo nakakuha yan? Para sinabi niya na yung taga Davao lang ang kakasa sa MPA. Tama ba ako? Tuloy mo. Nakakaya tayo. Pero kung yung ibalik mo yung mga taga Davao na talagang makipagpatayan sa kanya, yung mga lokal, yun na po ang pumili dito. Bago na po ba sila? Chairman. Sipin mo yun. Yung taga Davao lang ang handang makipagpatayan laban sa MPA. Yun ang sabi ni Bato. Ito pa si Bongo. Sa peto Hindi ko kasi nakita. It's only the 106, no, the personnel na nakatalaga po kay VP in addition dun sa 358 na AFP.
Ang 106 na yan, I really hindi po sila kilala. Ang sinasabi ko lang, we have to reduce our personnel. Based dun sa recommendation po ng PSPG commander, I have to talk to these people and talk to the chief of staff of the VP. Akalain mo, ito yung pinatawag nila ba to? Na hearing dito sa Senado, nagtapo na naman ng pera itong mga to. Gastos ng bayan. Para lang ipagtanggol yung Sara Duterte dahil nga nagagalit daw at binawasan daw security. Hindi naman lang si Sara, sinasabi na nga ni nung general na hindi lang siya tinanggalan na binawasan ng security. At siguro sa kanilang general na wala naman threat, pero ayaw maniwala ni Bato, ipinipilit niya na delikado ang buhay ni Sara Duterte. Nakapagpupunta pa nga sa concert sa Germany. Kung tama po yung numbers, no? But if you ask me for the details, I don't know these people, hindi ko po sila kilala kung sino po naiwan. Ang sinasabi ko lang, this is inadequate na 31 po ang ibigay namin. But if kung sinasabi niyo po, it will help, then let it be po. Hindi mo po kami nag-argumentative with regard po sa security. If it will help, if we can add, it really depends on the VP, of course. Yung head po ng security niya, yung PF. Ano kaya magandang gawin dito nung mga boss? Bigyan nyo na kaya ng si Sara Duterte ng mga 3,000 pulis. No? Tuwa siguro nito, no? 75. Bigyan nyo ng times 3. Dagdagan nyo pa ulit. Bawasan nyo na lang yung kanyang pondo sa BP. Kasi laki-laki, 2 billion mahigit BP Leni, hindi pa yata nakaabot ng 1 billion ng ni BP Leni. 75 million yata yung pinakamalaki. 750 million, ganun ba? Wala 1 billion si BP Leni, di ba? Eto, 2 billion mahigit ang hinihingi naman ito, 2025. No, bigyan nyo ng ganung klaseng gusto nilang security, di ba? Ang problema rito, ang gusto, taga Davao lang ang kukunin. Kaya nga yung Davao di ba? Sila ang batas doon dahil yung mga nandoon ng mga kapulisan, kaya nga nagagalit sila kay Torre. Yung kumalit. Dahil ni-relieve yung mga dahil nga peke daw yung mga ginagawang sinasabing law crime, in-inspection ni Torre yung mga report do sa puro mga dinudoktor. Kaya ayun, magulo Davao kasi gusto nga nila sila hari sa Davao anyway, kay Bongbong Marcos lahat yan. Anyway, nandiyan na ICC. Dapat alam niya, hindi siya matatahimik sa totoo lang hanggang itong mga to nandito. Dapat nga itong 3 na to ma-impeach na sayang sweldo. Nagpatawag ng ito, tapos mamaya yung mga sila Kibuloy, yung mga tagapagtanggol ni Kibuloy, totoo sakit sa ulo. PSC po, si General Morales, then let it be po. Paki-check naman na GPNP kung itong mga naiwan, choice ba niya? Tama yung sinabi ni Chairman Bato. Choice niya ito o kayo ang pumalit bago na po itong mga to? Chairperson, hindi ko po, number one, I don't have yung kilala po. Ang sinasabi ko lang, out of the 106, kasi I assume lahat yung tao niya po, yung 106 na yun. Then, ang sinasabi ko, have to reduce based dun sa recommendation natin na wala po siyang threat. Kasi, ang sabi ko nga, ang PNP is just an augmentation of the security being given by the Presidential Security Command. Kung sinasabi po natin na makakatulong po, then let it be, and we will help in securing the Vice President po. Wala na bang naka-deploy ngayon na PSPG sa mga negosyante lang? Ang sinasabi ko, sir, pumasok ka daw si Bato, entry wala na ba naka-deploy sa mga PSPG na para sa mga negosyante lang? Ang puti titira na naman siya na kontra sa mga negosyanteng mayayaman. Siya ito. Nakademanda ka ngayon, Bongo. Sir, may mga high threat po, but pinatanggal ko po. If you will look at the numbers, sana may mangyari sa kasong ipinal ni Senator Trillanes dito sa mga bugok na to, totoo. Kawawa Pilipinas dito sa mga alipores na ibigo, totoo. Hindi nila patatahimikin talaga itong
administrasyon na to, no? Bipileni ho ako, hindi ho ako dyan kay Bongbong. Pero pag hanggang hindi ho talaga natatanggal to, hindi ho matatahimik ang Pilipinas. Ang itong administrasyon pala na to, nitong si Marcos. Tinatanggal po lahat. Basta ako, General Marvel, high security threat pa rin yung ating pangalawang Pangulo. You may question. Bato, kung high security threat yan, isasama ba yan yung ibig mo sabihin nung pumunta ng papuntang German yan, kasama niya yung 358 na security pa na naiwan sa airport para ihatid yan? Ikatakot-takot na ano yun, sasakyan para lang siya sasakay papuntang Germany at yun nga, magbabakasyon sa oras ng dilubyong nangyayari dito sa bansang Pilipinas. O, tuloy mo. Question my opinion, but that's my own opinion. I know her very well. Kailangan talaga i-secure. So, yun na pag-iusap ko, kahit na hindi mo na ibalik yung the same number na tinanggal mo, palitan mo lang ibalik mo lang yung mga taga Davao na palagay ang kalooban niya, at tanggalin mo na lang yung hindi niya kilala na yung naiwan sa 31. I know, it's no longer your job dahil alam mo pala eh, sumakit to, sana yung ulo niyo hindi sumakit, no? Pero ayan ho yan. Re-election ni Suyan, yung dalawa na yan. Ayaman si Kimo, may iwan daw siya. Anyway, may iwan si Kimo, pero ayon kay Kimo, di ba? Pag si Duterte, nakakuha na ng ICC at ito si Bato, siya isasama na. So, baka mawala na ho itong tatlo na to, kung sakasakali, no? Kung lulusot pa yung demanda yung kasong ipinail ni Senator Trillanes dito sa mga ito kay Bato, dito kay Bongo at saka dito kay Digong, no mga boss? Hindi ko na ho ito i-play sa inyo yung paano nangyari nung nagharap po yan sila General Marbil na yan at saka si General Torre ba yun? Oo, nakaharap po yung mga baliw na mga tagapagtanggol din itong si Kibaliw, no? At talagang pinabayaan, rumipeke yung mga baliw na nagtatanggol sa baliw, no? Nandun may abogado, si Turyon, no? Yun, talagang pinaano nila na talagang itong si Kibulog, aping-api at pinuwersa at lahat ng putik yan, oh. Kung di ba kami mga tangay, bakit kayo haharang-harang dyan, magseserve nga, sabi nga doon, sinasanggapan nila yung mga bata. Oo. Putres, oo. Paulit-ulit. Kung meron ho may mga isip tong mga to. O sa bagay, baka, karamihan ho sinabi naman na mga NPA yung iba dito na bumaba na. Oo. Kesa mamundok sila, doon na sila sa kingdom. Di ba? Kumakain sila doon at may silang maayos na tulugan. Oo. Kasi karamihan ng NPA nandun sa bundok O, di ba? Dito, parang ano lang sila. Yan nga. 3,000 raw sila doon doon sa loob ng kingdom. Oo. At yun nga sabi, yung iba ho doon, mga hindi nila baka hindi nila mapigilan. Mga NPA kasi, mga nabago raw ni Kibulog ang buhay nila nang sumapi sila sa kingdom. No? Talagang nabago dahil na namumundok sila, nandun na sila ngayon sa Glory Mountain, Prayer Mountain, at kung ano-anong ewan. Paulit-ulit, no? Itong pinagtatanggol ninyo, gumising na kayo, fugitive, o ayaw humarap sa batas. O, maski ito si Bato, oo. Paano man lang pakiusapan ninyo yan kayo, ng mga taga Davao na sinasabi mo, na harapin ang batas. Pagtanggol niya sarili niya sa korte. Mga rendition, wag daw makikialam ang Amerika kung ano-anong pinagsasabi nila, no? Di sumama kayo. Pagdalo niya si Kibulog sa hearing sa Senado o sa Kongreso, sumama kayo. Bantayan ninyo, koberan ninyo. Kaya yan na wanted dahil nga ayaw dumal na hearing di ba? Kung ano-ano sinasabi. Sa totoo lang, no, mga boss. Gaano ka tao, no? Paulit-ulit.
marami ho akong kilalang pastor. Meron din ho yung mga ibang ano na baliw ho ito. Para sabihin mo, ito ho malaking pinakamalaking katangahan at kabaliwan ito eh. No? Itong si Kibulog. No? Para sabihin mo na hawak mo lahat ang kaluluwa, dadaan sa'yo para pumunta bago makarating sa langit, isira ulo mo. Yung pa-stop ng lindol, buwang ka pa rin. Maski ako, kaya ko pa hintuin yung lindol. Oo. O, pag lumindol, sasabihin ko, stop. I-stop naman yan eh. Wala naman lindol na isang araw. Eh, ba't hindi mo subukan pahintuin yung bagyo, gunggong? O, kung gano'n. Yun ang dapat mong pahintuin. Dahil yung lindol, hindi mo na-detect yan eh. Na bigla na lang lilindol eh, di ba? Pero yung bagyo, Kibulog, malayo pa, tanaw na yan. Oh, medyo naputol po. May dumating ho akong nasikaso. Yan nga ang problema kaya hindi ho pwede mag-live. Ngayon, ituloy tayo dito sa topic natin ito. Tungkol din sa tatlo na to, no, mga friend. Sa totoo lang, itong tatlo na to, hindi ho sila para proteksyonan ang mamayang Pilipino. Yan ang nangyaring pahiring ni Bato. Ang pinoproteksyonan ho nila dyan, yung kingdom, si Kibuloy, at saka si Sara Duterte. Yan ho yan. Yan ho yung para. Ewan ko kung anong unawa ni Chis Escudero dyan, no? Sa ginagawang hearing na yan. At meron pa ho raw susunod na hearing yan sa 20. Oh, at ipatatawag naman si yung sa DILG Secretary Abalos. Si Abalos patatawag din dyan. Oo. Tungkol ho dyan sa sinasabing 10 million na reward na binibigay ng private donor para mahuli si Kibuloy. Na dinoble ni Kibuloy para ituro naman yung yung gustong mahuli siya. Mababaliw tatay. Wala hong katinuan ng mangyayari ho to hanggang yung mga galamay na yan ni Digong, nakakalaya. Hanggang si Digong pala ay nakakalaya. Pero yun nga, pag naano na ho si Digong dyan, madali na ho yan. Wala na hong ganyan. Oo. Mayroon pang balita. Didimanda raw ni Digong pa yung mga nag-serve ng warrant of arrest kay Kibulog diba? Talagang sobrang proteksyon nila kay Kibulog na isang baliw. Oo, siguro naniniwala nga sila na hawak ni Kibulog ang kaluluwa nila. Asensya. Talagang ang hirap kong unawain, mga friend. No? Sa totoo lang, mga boss, dito sa darating na eleksyon na to, dito ho masusukat kung mas marami pa ring tanga kaysa sa matino. Totoo yan. Pag nanalo pa ho itong Bongo at ito hong si Bato, wala hong pag-asa Pilipinas. Marami hong tanga. Mas marami pa pala yung tanga na hamak. Noong nakaraang eleksyon, doon talagang tumihaya ho doon ang sobrang katangahan ng Pilipino. 32 million, 31 million. Ngayon, ayan silang dalawa, yung 32 million saka 31 million. Kung ano-anong baho ang nilalabas nila, lalo, grabe. Bukas ho, talakayin natin, o baka mamayang gabi, yung tungkol ho dyan sa droga, nililink nila itong si Marcos, no? Mamayang gabi, pipilitin ko makaisa. Magkulab na po tayo, mga friend. May bagong testigo si Maharliko. Kati Banag ba yun? O Binag, ewan, ha? Mamaya ho, talakayin natin yan. Oo. Magandang hapon po tayo. Marami nang tumalakay niyan, pero mas maganda siguro yung talakay ko. Mamaya, pilitin ko mamaya. Wala, di pasensya po, di bukas na po ulit. Jeff Ramos na, shout out. Magandang hapon po tayo, sabi niya. Kalat ni Baya, shout out ha. S. Makise, shout out. Good afternoon po, Sir Roque, at sa lahat ng mga nandito sa nakikinig. Tagal mo nawala, S. Makise ha. Kalat ni Baya, astig na, mabilis pa. Kabayo na naman. Shout out, Akira Milus. My friend, sabi niya. Shout out, Miss Akira Milus. Wishing a great day ahead. Ingat, magpakabait ka palagi. Mabait naman si Akira, friend, ha, di ba?
Susan de la Cruz, welcome to the club. Gandang hapon. Ingat po lagi, Karox. Sabi niya. Ingat ka rin, Susan de la Cruz. Kalat ni, oh. Good afternoon, Kasani. Batutayin mo sila ng labatiba. Kasani, laban lang. Hello, mga bear. Okay lang si mga bear, my friend. Jack Romansanta, shout out. Mental case na talaga si Kibuloy. Sinasabi ko na eh. Yan, isa rin niya sa pwede niya ikaligtas. Kibuloy, ituloy mo na yung pagiging baliw. Diba? Sabi, umating ka sa korte at doon ka mangaral na. Hindi nyo ba alam na kayo ay hawak ang inyong mga kaluluwa, mga judges? Bakit nyo ako ginaganito? Sabay mo na atungal doon. Diba? Tuloy mo na yung Kibuloy, pagiging siraulo. Baka sa mental ka lang bumagsak. Hindi ka na mapunta sa Amerika. Tumatanggap ba ng baliw sa Amerika? Wanted sa Amerika itong gago nato, sa totoo lang. Tuloy natin kay Jack. Mental case na talaga si Kibuloy. Kung talagang Diyos siya, dapat alam niya kung sino. Bugok talaga si Kibulok. Tama, di ba? Dapat alam mo kung sino yung nag-donate. Tanga-tanga talaga niyan. Sa totoo, sobra. Ang daming tanga kasi naniwala dyan sa tao na yan. Tao pa ba yan? Baliw yan, sa totoo lang. Jack Romansa, ako po marami akong kaibigang pastor. Totoo. Shout out, John Lagon, my friend. Pastor po yan, nandun sa Hawaii. Pero mga misyonaryo, mga yan yata, sila. At kung magkwento kami ng pastor na yan, naabot ko kami ng 3 oras. Pinakamatagal kasi ang sarap ng kwentuhan namin anything under the sun tungkol sa Diyos, politika, whatsoever. Si Jack ulit dapat nga kasuhan ng obstruction of justice ang mga member ng kultong KOJC na nanghaharang sa mga pulis mismo. Kaso Jack, baliktad. Yung mga pulis ang kakasuhan daw ni Digong. Gaano ka pa? Jeng Ipa, shout out. Ulol na Kibuloy. Sino ang maniniwala na ibigay nyo talaga ang 20 million na yan? Sa sobrang kasinungalingan ninyo, may maniniwala pa ba sa inyo? Totoo. Ang tataka ko din sa mainstream media na to, Oo. Ini-interview pa nila yung si Turon. Si Turion. Ano ba? Anong mapapala nyo doon kung i-interviewin nyo yun? Aber? Raul Estengor Jr. Shout out. Walang matinong tao maniniwala dyan sa mga kampon ni Kibulog. 20 million, tawa-tawa siya. Kahit 100 pa yan. Totoo, di ba? Raul ulit, puro kasamaan, puro kamalasan ng mga dala ng Duterte at si Kibulog. Dapat talaga kalusin na yan mga yan. Kay Bongbong yan. Maril Pabianak, shout out Good evening po tayo at sa mga ka-warriors. Kakainip na po tayo. Masilayan ng liwanag. Totoo ng kalagayan ng ating bansa. Yung tunay na liwanag po, yung walang brown out. At bawat sulok ng Pilipinas ay malayang namumuhay. Ang mga tao at puro tapat na lingkod ang nasa gobyerno. Sarap niya na. Pangarap lang yan na hindi matutuloy. Kailan po kaya darating yun tayo? Gabayan po tayo lahat tayo ng mga ka-warriors ng ating may kapal. Amen. Oo. Ay nako. Anak malo. Masama managinip ng gising. Itulog mo yan. Yung magkaroon tayo ng matitinong lingkod ng gobyerno. Wala yun. Si BP Lenny, sayang. Oo. Al-Ulalia, shout out. Lubog na talaga sa kasamaan ang karamihan sa mga Pilipino. Lalo na yung mga DDS na sumusuporta sa mga kriminal. Bukod sa kriminal, baliw pa. Yung sinusuportahan nila. Hindi na nakakagulat kung hatulan na tayo ng tunay na Diyos sa mga darating na araw. Good day, Sir Rox, sa mga warriors. God bless. God bless, Al-Ulalia. Anita, Japon. Magandang gabi po, Sir Roque, and to your loving wife and loving family mo.
laging family po, at sa lahat ng aming viewers na programang po na nakakaaliw. Stay safe, keep healthy, and have a blessed Monday sa ating lahat. God bless more and always. God bless, Anita. Anita ulit oh. Mga baliw na ang mga miyembro ng KOJC kung ano-anong mga pinagsasabi. nanood dito nung hearing ni Bato. Oo. Nalalo nilang haka-hakang mga maling impormasyon ng mga tabogo. Totoo, putik yan. Marilo Pabian ulit. Kung merong kontrasona ang oposisyon, meron din pong kontrapabuya ang mga akusado. Only in the Philippines, malayo pa talaga ang umaga, pero may pakonsuelo ang awit ni Aiza. Pagdating ng panahon, makakamit din ang umagang kay ganda. Ay nako. Ana ulit oh. Wala nang nagbabalak na buwisan. Wala nang nagbabalak na buwisan ng buhay yang si Rapist Kibulok. Common sense, nais ng mga biktima na makulong siya, hindi ang patayin siya. Mga tabogo. Totoo nga, tatanga eh. Anita ulit oh. Naku, walang kwenta naman yung hearing ni Batugan. As in Bato-Bato de la Rosa. Isang tabogo din yan. Sayang ang pera ng taong bayan. Puro pang sarili lang nila ang intensyon. Mga toxic sila sa buhay ng mga taong bayan. Talagang ganun. Taki mo si Kimo, nag-number 1 sa Senado, putik yan. Doon mo makikita gaano katanga eh. Tao eh. Kung totoo yan Shirley J. Sir, shout out. Naku, yan 20 million na yan, na sinasabi ng attorney na yan, hindi totoo yan. Mas makatotohanan yung 10 million para sa mga pagtuturo kung nasaan si Pacquiao. Propaganda na naman yan ng mga yan para guluhin na naman nila ang mga taong bayan. Alam naman ng buong Pilipinas at buong mundo ang mga nangyayari dyan sa loob ng kanilang sekta. At ang totoo na nangyayari dyan, inilabas ng lahat ni Mr. Las Cañas. Yang babaeng nagdadadakdak dyan, na tinalo pa si Senator William Santiago na mayapa na, wala yan. Nalaso na isip niyan, tumanda na lang siya dyan na hindi alam ang tama at mali. Huwag nilang ipagtanggol yan. Sa ibang bansa nga may kaso yan, sintu nilang pastor. At naku Karoks, matutuyo ang katalaga ng dugo sa mga taong pumipilit nila itama ang mali. Huling-huli na lulusot gaya ni Roqueta. Nakatutok si Shirley sa mga nangyayari dito. Nasa Germany yata ito eh. Shirley J. Sir. Anita ulit Correct. Kung ako kay Rapist Kibulok, sumuko na lang siya nang matapos na ang lahat. Batugan, wag mo nang pagtakpan yung Rapist Kibulok mo. George Vargas, shout out. Lantaran ng pagyurak sa authorities yan ng buwang na kay AJC. Diba? Nanood dito si George. George ulit akala mo kung mga sino sila. Chairman si kaya tatatapang nila di ba? Dahil si Bato at saka si Bongo at saka si puro kakusa nila yung nando dun, yung 3 bugok, sabi nga nito nila. So, 3 bugok. Putik yan. George Vargas ulit Guni-guni lang ni attorney yan. Totoo. Anita ulit Thank you po, Sir Roque, sa ibinagahagi mo po sa amin na balita. Good night po. Have a blessful night. Sleep well po tayo. Isapit po na muli sa atin ang liwanag ng bukas. Stay safe, keep healthy, and God bless po tayong lahat. More and always po. Salamat, Anita. Sa totoo lang. Sumagot na naman si kalat niyo. Miss Ann. Hello there, Miss Ann. As always, wishing you happiness and safe ka palagi. May you sleep like a baby and may you have a sweetest of dreams. Ingat, sabi ni Kalatni.
Shout out, Michael Edwin, my friend, ha. Sabi ni Anita ulit, oh. Sir Roque, ang ganda ng kulay ng polo mo po. One of my favorite color. Bagay po sa inyo. Good and sense mo good ang sense mo. Magdanit hanga ako. Keep it up, oh. Salamat. Nicolas Hilario, shout out, ah. Dapat kasi dyan, sa peking pastor na yan, halughugin lahat ng lungga ng rapist na yan. Konting pangil naman sa mga kapulisan. Kung maliit na tao lang yan, tagal nyo nang binulabog, lungga niyan. Puro kasi kayo, ngaw lang. Magaling, kaya wala kayong natatakot na wala sa inyong natatakot na DDS. Kasi konsentidor kayo, primera. Tayo dyan. Nicolas Hilario ulit, oh. Itatanong mo pa talaga ano ikinagalit, halos buong mundo sinusuka na yung rapist na pastor na yan, o diba? Ito si Turon, yung kuha rito. Jane L, shout out, tawa-tawa. Di kakagatin niyang mga nagbo-volunteer kahit gawin niyang 100 milyon pa yan. Mas gusto ng tao na makakulong siya. Librado Ludovico, shout out, Kung ano-ano pang milyon-milyon sinatendan tutay, Dorian Tutay ang tawagin sa Senado. Kaso hindi nyo magawa, mga walang bayag. Nasaan na sila Tebes, Bantag, Gao, Ping, Michael Yam, Kibaliw, lahat yan, konektado kay Tandang Tutay mismo. Raul Villanada, shout out. Greetings Kuya Rox, happy Monday and God bless you. God bless Raul Villanada. Raul ulit, oh. Mahuhuli na yan si Kibulok. Jane ulit, oh. Sir Rox, kaya naman pala wala sa wisyo yung abogado ni Kibbs, graduate pala sa KOJC College. Putik yan. Akalain mong bakit daw sila Franz Castro walang wanted poster. Paano nakapasa ng abogasya? Ito, natural walang wanted poster sila Franz dahil hindi sila wanted. Hindi sila nagtatago batas. Si Kibbs nagtatago kaya wanted. Nagpapatunay lang talaga na ang education quality ng Pinas nasa gutter. Talagang nakapasa to. Pasintabi po sa mga may tunay na matalino at educated sa Pinas. Punta ko panunuorin mo to si Turon. Talagang sisira ulo mo sa mga pagdadaldal nito. Silang tanong ko sa iyo, Turon, attorney. Naniniwala ka ba na si Kip, pag namatay ang tao, dadaan ng kaluluwa niya kay Kibulog bago makarating sa langit? Yun lang. Sagutin mo, attorney, Turon. At kaya niyang pahintuin yung lindol. At siya ang appointed son. Tanggol ka ng tanggol, Yan ang paghihirap sa inyo, mga abogado, Abogado. Huwag na masasama loob nyo. Nag-aral kayo, Dapat pag-aralan niyo yung kaso kung may panalo o hindi tanggol kayong tanggol. Anyway, bayad kayo, di ba? Maski si Satanas ipagtatanggol niyo, sa totoo lang. Dahil sa pera. No? Pero may mga kilala ko abogado, sa totoo lang. Pag alam nila walang panalo, hindi nila ilalaban. Papayuhan ka pa nga. Kaya nga may law office. Hihingi kayo ng payo kung pwede kayo magsampan ng kaso o hindi. Para saan niya mga law office na yan? Pupunta ka ron, mag-i-inquire ka, pwede po, o tapos meron kang kaso, punta ka doon. Ako po, aaminin mo naman lahat Tatanungin ka ng abogado mo kung ano nangyari, aaminin mo yung lahat. Kung kaya kayo i-depensa, wala tanong mo pa ba yan? Puti. Yung Maguindanao Massacre, may abogado Ba? Putik yan. Binabato si Porton. Pagpasok niya ngayon, binabato siya ng mga kamag-anak ng media. Takin mo. Ako, kung sakali hindi ako tatanggap ng ganyang maklaseng kaso. Yung mga alam kong walang kapanapanalo. Pera hindi bali na pera.
Kasiraan mo yan eh. Di ba? Didepensa nga, nagkapera ka, talo ka naman. Kagaya, marami yung mga sabing mga abogado dyan, tagapagtanggol na walang naipapanalong kaso. Pero may kumukuha. Di ba? Tanggap lang sila ng tanggap, maski walang panalo eh. Bayad kayo. Di ba? Dapat lang yung mga abogado na yan, pag nadidisbar. Dapat ganun, no? Diba? Pag 3 beses na ang isang abogado na depensa, natalo 3 beses, disbar ka na. Ibig sabihin, tarantado ka araw-araw, tanggap ka ng kaso, maski walang panalo. Di ba? David Allen Mendoza, shout out. Hi po, Karox, at sa mga ka-warriors. Good evening po sa lahat. Dapat po ay hindi KOJC ang name ng kulto ni Kibbs, kundi Kingdom of Pacquiao. Total ayon sa kanya ay siya ang appointed son at pinalitan na niya si Jesus Christ. Matindi na talaga ang sapak sa utak na si Pacquiao. Totoo, matindi talaga. Mas matindi sapak nung naniniwala dyan, David. Pero ulit ako, hindi ako naniniwala na mapaniniwalaan ni Digong yan. At ayon kay Las Cañas, yan si Pacquiao na yan, front lang ni Digong. Supplier pang araw ng ano yan eh. Mga piyesa ng mga high power na armas. Di ba nahulihan yan? Di ba? Ulit tayo rito. Matindi talaga sa utak. Pati na mga miyembro ni kulto nila. Napanood ko po sa Mandali yung hearing ni Kimo at ni Bato tungkol sa pagsalakay daw ng SAP sa kingdom ni Pacquiao. Nung una po ay di ko alam na yung 2 itlog, ang bugok na senador pala ang nagpatawag ng hearing. Kaya pinanood ko sandali. Pero nung narinig ko na mga pinagsasabi ng mga miyembro nila na kamag-anakan yata ni Mahal, ay nilipat ko na pinanood ko po sa video. May paiyak-iyak pa. Hay nako, marami na talaga mga nasisiraan ng bait sa Davao. Talagang marami. Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Sir Rox. Hanip talaga ang abogado ni Kibulok na yan. Kailangan talaga mabuwag na ang kulto na yan at makakulong ang mga baliw na propeta kuno nito. Mga baliw talaga. Hulihin ang mga yan. BBM, gamitin mo na ang pwersa mo. Weak leader talaga sa tingin nila sa'yo. Totoo. Elizabeth Iscari ulit. Ang galing din naman itong abogado niya Xerox. May nagpaplano daw na ipapatay ang kanilang among buwang. At sino ang magpaplano niyan? O alam nilang marami na talagang atraso nila, kaya guilty sila sa kahayupan nila. Totoo. Lorna Velez, shout out. Walang kwenta yung committee di Bato Xerox. Oy, long time no si Lorna. Buti napasyal ka rito. Elizabeth Iscari ulit Ano bang gusto ng mga alipores ni Kibulok? Sila ang masusunod sa batas. Kung anong gusto nila. Yun ang gusto. Ay nako, bakit? Yung mga kapulisan natin, gamitin nyo naman ang puwersa ninyo. At huwag nyong protektahan ang mga baliw na yan. At hulihin na nila ang mga member nitong at ikulong pati yung Duterte na yan at alipores nila. Federico Mandak, shout out Akalain mo yun, nagpatawag ng hearing sa Senado si Bato, Kimo, Bongo, para lang sabunin nila yung PNP chief at si General Marbil dahil binawasan na security si Sara at halatang kampi si Bato sa mga KOJC. O yun nga di ba? Hindi. Ay, nako Bato. Federico ulit Ganyang kabaliw ang mga miyembro ng KOJC. 20 million reward counter offer nila para daw sa magturo kung sino yung nag-donate sa 10 million para mahuli si Kibuloy sa halip na himukin na sumuko ito. Totoo. Mga baliw talaga. Cassandra Daisy, shout out. Lieutenant General Torre, do his job. Wala nang kokontra. Buong hukbo ng AFP ang dapat mag-raid para wala nang makatakas. Dito natin malalaman kung si Manyakis ay nasa bansa pa natin kaibigan at parehong lugar galing kay Toto Kausing, si General Torres. Kaya may tiwala ako sa kanya. Diba? Ako, baka wala na sa mundo yan si Kibulog Totoo lang. Kasi nga sabi ko na, diba? Sabi nga niya, Senator Trillanes, ito ay sindikato.
Pogo, Kubulog, droga, drug of all drug lords, kung ano-ano, di ba? Cassandra Daisy. Pero tatapat, subalit, bahala ang survey dyan. Kayo mag-alala, kaya-kaya namin. Parati kayong pasok sa Magic 12. Survey. Lalagay sa mataas, tapos bumabae ka, nasa number 6 na lang si Bato. Number 6, number 1, number 12, parehaso yan. Senador pa rin sila, maski na pang number 12 sila. Di ba? Kasama Daisy ulit. Nakakatawa, Mr. Rock, sa sinabi mo na naging wanted pa ang gustong tumulong para madakip si Manyakis Kibuloy. Yun ang nangyari, Sandra, di ba? Perder San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Karox, ngayon natin malalaman kung may katotohanan ang tunay na lakas o tibay ng PBBM administration laban sa mga Duterte at mga kasama nito. God bless po sa ating lahat. Mismo Ferdinand. Ay, sabi ko, di ba? Duterte against Marcos government. Yun yan. Si Duterte wala na sa gobyerno. Utik yan. Ted, shout out. Para lumabas sa lungga ito si Kibuloy, dapat gumamit si Chief Marvel ng basuka at basukain ng bawat kuweba. Tingnan natin kung hindi magkandalalabas si Kibuloy. Kung hindi magkanlalabas si Kibuloy. Totoo. Tirgas na lang, Ted, ko naman. Renato Messina, shout out. Bugok na abogado. Pasukuin na lang si Kibulugan na anak ng demonyo. At sino ang mag-i-interest na i-assassinate ang Manyakis na yan? Yung head ng baka nga wala na yan eh. Good evening, Karox, sabi. Good evening, Renato. Ted ulit, matigil na kaya ang kadaldalan ng kaldaderong baklang mabaho ang bunganga? Napasama na daw si Ari sa mga nabigyan ng Immigration Bulletin Lookout Order. Nanonood si Ted. Malapit na kaya siyang magsuot ng uniforming kulay orange. Ang ganda siguro panoorin ni Harry pag may hawak na piko at nagtitibag ng bato. Uso pa kaya yun? Huwag magsawa sa pag-abang. Totoo. Hindi niya aabutin yun, Ted. Tiwala ka sa akin. Daming pera. Mariose. Desiree Pilaes, welcome to the club. So alam mo, attorney, kung nasaan si Kibulok. Kasi sabi mo, hihintayin mo ang desisyon ng client mo. Mismo. Jaime, shout out, Jaime. Sabi niya, dapat pag nahuli si Kibulog ay isabit sa isang linggo sa flagpole sa Luneta sa Etits, Italy. Kasama siyang aangat sa flag ceremony at kasama siyang bababa pagdating ng hapon. Ang saya-saya nun. Lupit mo naman, Jaime. Jaime ulit, sana susunod na birthday ni Kibulog ay nasa Munti na siya. Tatayuan na lang ng kandilang jumbo ni Boy Sputnik ang puwit niya. Sabay kanta ng happy birthday. Lahat ng yan matutuloy kung mapuputol ang ugat. Ang problema itong ugat, may mga ugat pa rin sa gobyerno eh. Oo, yung ugat, may mga ugat pa rin sa gobyerno, mahaba masyado yung ugat. Hanggang Supreme Court yata, may in-appoint pa yun eh. Diba? Jaime ulit ang daming pera ni Kibulog. Marami din siyang mabibiling petroleum jelly pag magkapiling na sila ni Boy Tigas sa Munti. Labo yan, pre. Daming kwarta. Pero palagi ko wala na yan sa mundo. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa iyo dyan, mga friend. Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia. Eman Escalona, anak, shout out
Sabi ni Impong Basyang, magandang buhay po. Pagbati sa inyo pong lahat ng sa Team Rocky Warriors the Great mula po sa inyong nagmamahal na super makulit ninyong Tia Deli. Sir Rox, ano bang reward ang pinag-aawayan ng mga bulating gala? Talaga tong alapalos na si Kibuloy sobrang tinik. Ano po? Sino po kaya ang may tama o may sayad? Yung hinuhuli o yung nanghuhuli? Sa laki na po ng reward, hindi siya madakma. Ano nang nangyayari? Di siya magiba. Ubod na ng tagal at nakakabigla. Di kaya siya ngayon sobra ng tulala? Lahat ng sumubok, taga-pamayapa, binomba ng tubig, umuwing butata. Itong aking ingkong may plano at gawa na di siya mahuli o isuko kaya. Walang kwentang reward, laking gantimpala. Huwag mo nang asahan, walang mapapala. Palabas lang lahat ng mga walang iya. Talaga lang, ha? Tayo dyan. Hulito, Rubilo, shout out, ha? Karox, di na kailangan sumali sa Olympic. Heto na. Ituro si Kibuloy, 20 million walang pagod. At practice katumbas ng ginawa ni Carlos Yulo. Rosie, shout out. Hello, sabi niya. Oh. Hello, sabi ko. Alem Morales, shout out. Long time no hear. Tatay Rox, dito man ako. Tatay Rox, dito hindi man ako nagko-comment sa mga vlog ninyo. Lagi akong nanonood at nakikinig sa inyo. God bless po at sa buong pamilya nyo. God bless, Alem Morales na. Ano to? Lira Escalona. Lirasia Escalona. Shout out, ha. Mahilig si Kibuloy sa gagawa-gawang kwento, attorney. Kasama ka na dun sa mga sinungaling kayo po. Brother Elias Isyo, shout out. SKL Nak, shout out. Pitch Lumingan.